the brushing or the hand hygiene, I have to now wear my gown. Assuming na nakakap ako, ito pala dalan, hinahanap ko kanya, then shoe cover, and then naka-scrubs ako. So, pupunas, right? Okay. Down. And then hold the neckline. Get the armhole. Put your 4 fingers inside. Hold the neckline. When you wear your gowning, you should fronting the sterile field na. Dun sa green dito. So my fingers are inside. So actually, pagka wala naman siyang yung kulay yellow at hindi siya nakaka, mas madali siyang ipasok. Kasi ito nakaka siya. Kahit hindi pa yun ayos, you can put the other gloves na. Kasi kung walang ganito, mas madali siya talaga. Pwede rin kayo mag-practice with the use of your isolation gown. Pwede rin yung gamitin. Assuming na lang na nandun na yun sa mga dulo. Okay. Kasi, okay lang itong gloves na rin. Okay, so I have to put now the mayo cover. So, naka-fold siya. And then you have to place your hands inside from 4 fingers onto the side. Fingers mo. So, lahat ng fingers mo inside. So, open your hands para ma-open siya. And then, put your feet here para hindi yung pagganon mo, umaandar siya, ha? Gumagalaw siya. So, hindi pala tinali yung hindi oh. So, yan. So, pagka naka-fold yung kabilang dulo, hayaan nyo lang siya, let the circulating nurse do and get the forceps. Okay? So, you have to place one, again, on top. And then, ito yung dulo ko, di ba? Ayan. So, meaning to say, ako, usually, ginagawa ko, nandito yan, on top. And then you have to place a fold. Here, basically. Dapat medyo mahaba. Para na-fold mo yan. Why? Because you have to put here
the sutures, yung strands. Para pag hila mo dito lang. So nakapaloob dito. And then you have to make another one on top. Okay. So depende yun, sabi ko nga, pwedeng dito, pwedeng dito. Depende yun sa inyo or depende yun sa OR staff. Where you're going to place the instrument. So smaller. So for this towel clip, it should be only placed at the back table. So nandito siya together with the yung sponges and the sutures. Ito yung mga sutures. Ilagay ko muna dyan. Then make sure, katulad nito, dapat ito lahat ng retractors nyo nasa back table. Arrange nyo. And then this one, you could place it here. And then, blade holder. So, always close. Tawag dito, back slack. Back slack. And then ito, thumb and tissue, palagi siyang magkaganon. So, depende pa rin yan sa arrangement, ha? So, depende. So, lahat ng instrument mo, from smallest to biggest. So, magkakasama yung magkakaparehas. So, lahat nakalock siya. And you should know also the counting before the start of the operation. So, dun pa lang magka-counting na, initial counting for that. So, pwedeng dalawa. And then this one, smallest to biggest, kailangan nandyan siya. So, depende kung saan mo lalagay ito. Yung doon sa kabilang side or dito sa side na to. Kasi the other side, you have to place the suture. Okay? So, depende yun. So, makikita nyo, baka mamaya sabihin naman, "Pus, dito lang yan." No, hindi. Depende yun sa scrub nurse sa OR. Okay? So, makikiayon lang tayo sa kanila kasi doon siya gamay eh, di ba? Or sometimes, sasabihin naman ng staff nurse, "O, saan ka mas gamay? Sige, lilipat natin sa'yo." Pero mga ganun mga staff. Okay? So, yan. And then, so, pwede siya dito kasi iba naman siya. Or, basta yung kasya lang siya kasi maliit lang po aking favorite. Ay, wala akong season. Kunyari na lang may season tayo. And then, for the sponges, nandito siya. So, di ba yung mga sponges, nakaganyan siya, di ba? Naka-fold siya ganon. Yung apat pa, di ba? Ganun siya. Pag pinipay sa'yo. So, in that case, ang gagawin mo, fold lang mo siya into half. Ganyan. Patong-patong siya na nakapasign. Para pagbilang mo, madali. Yung nakaganon-ganon siya. Nakikita mo yung ano, nasa ibabaw. Hindi yung patong-patong na ganito lang. Dapat nakaslant siya. And then, halfly folded. Nandito lahat siya. Including the sutures. Nasa back table yun, wala dyan. So, putting on so you have to make use of the okay. So ito, meron siya makikita dito. So hindi siya pwedeng paganito. Dapat nakabaligtad siya. So, you have to make use of the needle holder. And then, clamp mo dito. Dito, clamp ha. And then,
kailangan maglalak siya. Narinig nyo? Yung click. So, pag maglalagay kayo, downward ang position. Kasi hindi ganon, baka mamaya. And never put your needle holder dito. Sa gitna. Kasi pwede siyang mabalik. Okay? So, if that is the case, so dito, pwede mo siyang ilagay. Kaya mayroon kang fold. Para yung sharp mo, nakatago. Pag nakalagay yung kamay mo dyan, hindi ka agad matutusok. Or sometimes, sabi ko nga, kung merong kidney basin, we will put it here. Ayan. And then, let's say mag-start ng OR, abot mo sa doktor. Kukunin ng doktor. Ngayon, if ever naman na wala at gusto niya, ito yung patalim. Ganon. Okay? So, ito, nandito ako. Kasi ako yung instrument, nandito sa akin yung instrument eh. Okay, gano'n. Or, kung nasa kabila ka naman, pwedeng gano'n. Okay? So, downward palagi yung sharp. Pag kinuha na nila, and then pagkatapos nun, pag na-resize na nila, offer mo lang to, nag-drop nila yan dyan. Never put it back here. Put at the back table. Okay? Unless na meron silang another, sabi ko nga for the inner part ng blade, meron silang hinging another blade. Okay? So, in giving the instrument, produkto ko. Okay, so, if ever kailangan niya ng alis, okay? Kasi mababaw pa lang, wala pa siya sa ilalim. Isa lang. Back slap, hawak, dalawang daliri lang. Ito, hawak. Kung right-handed ka, okay, kung nandito yung doctor, dito ka lang sa kila. Sa side. Dito ka sa kila. Okay, so nandito siya, meron katabi. Ganun dito. Wala na. Ano na? Okay? So, lahat na naiabot mo, tapos yung doctor hindi niya ilalagay dito yan. Doon sa leg part ng pasyente, itadrop lang niya yun. And then, as a scrub nurse, kunin mo, balik mo dito. And then, if ever madugo na, hindi mo pwedeng may balik sa doktor na madugo. So, syempre, you have to clean. So, sometimes merong extra towel. You can make use of that for wiping. Pero minsan, you could make use of this one. Yung mga dulo-dulo. Punas, then clamp mo ulit, and then balik mo na naman. Basta siya nakaposisyon. Para alam mo kung paano mo, ano yung nakukunin mo dyan. Okay? So, pagka straight naman, pagka curve naman, let's say itong mixture. O ito. Curve. Diba? So, paano may abot ito? So, back slap. So, paano may abot? Pagano siya, diba? So, never give like this. This is the wrong way of giving pagka-curve. Kasi pagkahawak niya to, paano siya operahan? Yung para sa operahan niya? Dapat sa baba. Okay? Gets nyo? Again, giving the curve, not non-curve, pointing upward. Kasi ganun lang si doktora. Bigay ko. Kasi diretso na yung bababa niya. Okay? For the retractor, wala namang backslap dito. Bahala na siya. Okay. And then for kailangan niya ng ano? Stick tie. Stick tie, sabi mo doktora. Stick tie, sabi yung doktora. Stick tie, so there is no needed. It's only a suture, so you have to get a Kelly straight. Or any straight. Ayan. So make sure na nakawaano siya parallel doon sa doktora. Ayan. Sa gitna lang siya. Hindi siya nakalawit onto the sides, right? Okay? So, hindi mo stick tie. Stick tie din inside.
I-google nila yan, hanap sila. Okay? So, if ever the doctor is asking for the suture, suture niya. Okay? Yan, batayin na si doktora. Wait lang po kasi, ayan. Minsan kasi, ayan kasi minsan di ba nakagaling siya. Pag dito, pwede mo na siyang i-clamp dito tapos silahin. Pwede dito pa lang, pwede mo na siyang ganunin. And then, Casey, okay lang po pa akong isa? Casey, okay lang po pa akong isa? Drop mo lang. So, ang mag-open na nito, the scrub nurse. And then, kukunin lang niya yung yung lahat ng basura, wag kayong maglalagay dyan, ha? Lagyan nyo lang saan. Tapos minsan tinatapon na diretso. Okay. So, i-open nyo lang siya. Open, di ba? Naka-open ka na. Nakita mo na yung karayom. Dito pa lang, i-clamp mo na siya. Kaya lang baliktad. Pagka left-handed, ganito. Ayan na, hinihila mo na siya. Or sometimes, pagka yung isang klase, ito pang left-handed to pag ganito yun, pag left-handed. Pagka right-handed, make sure na hindi siya dun sa ano. Left-handed yung doctor ba? Ito right-handed. Pag left-handed pa, baliktad yung lagay mo. O, kasi diba, kunyari right-handed ka. Like, yung doctor ba? Yung doctor yun. Ano naman ako? O, ngayon, kung left-handed siya, baliktarin mo to. Kaya dapat alam mo kung left-handed o right-handed yung doctor mo. Hindi pwedeng, nakatagilid yung karayom mo, hindi pwedeng nakaganyan, ha? Clamp. O. Dapat nandiyan ka. Okay. Pag ano siya. Pag ano na siya kasi left-handed siya eh. So, tingnan nyo kung left-handed or right-handed. Kasi baka pa may right-handed siya, paano siya magtatahi kung pag ano? Eh, nandito yung tulis. Okay? O ano, Mr. Suma? Yes, ma'am. Ayan. And then, every end, kasi merong doctors na they really wanted another tie, another stick to sa dulo, meaning to say you have to put forceps na. Pag sa OB yan, palagi yan. Pag surgery, ayaw na nila, okay na sa kanila. Sila na yung magkiklit ng dulo. Pero sa OB, kailangan meron kang, yung katulad pinakita ko kanina, nandito yung dulo. Merong, ano dito sa dulo. Dapat meron kang, ano dito sa dulo. Kaya sabi ko sa inyo, ang gloves nyo dapat talagang fitted kasi mahihirapan kayo pagka maluwag ang gloves. Okay lang ito na nakaganon. Kaya ang abot mo sa doktor, hawak sa backslap. Kunyari right-handed. Pangalan mo sila. Okay, doktora, ito na po yung mayong suture. Okay, so yung assist, hahawakan na dito. Bibigyan mo sa assist. Itong kabilang dulo. Pero sa surgery, kahit wala na to, bigyan mo lang ng forceps yun, sila ng anong uwi kasi gusto nila, special. Sila mga